ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin. Mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan
ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyon nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan. Ang ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ng ni Kristo. Gayon may kinagagala ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin at buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya,
Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kaniyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kaniyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng iba pang mga alipin at kaniyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Hali kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad, ang isa'y sa kaniyang bukid at sa kaniyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaba naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kaniyang mga kawal. Ipinapapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kaniyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inaanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masama at mabuti, anupat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasal. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin ng good morning. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo po ay nasa ika-28 linggo sa karaniwang panahon. Muli tayong nagkakatipon-tipon sa hapag ng Panginoon. Alam nyo, sa banal na misa, pinagsasaluhan natin, sama-sama nating tinatanggap ang katawan at dugo ni Kristo bilang pagkaing nagbibigay ng lakas, ng pag-asa at ng kaligtasan. Tanungin nga po natin yung katabi natin, gutom ka na ba? Ba't parang sabihin nung katabi, huwag mo nang tanungin. Kaya pa kumukuluan siyang ko talaga. Gutom ka na ba? Bilang mga Pilipino daw, bukod sa pagiging Katoliko, may 3 mahalagang letter F sa atin. Faith, family, ano yung panghuli? Food. Faith, family, food. Minsan o madalas, nababaliktad yan. Nauuna yung food, family, saka yung faith. Kaya minsan tuloy, pati sa misa, dala-dala natin yan. Dumadating ka kapag magkukumunyon na. Kapag kakain na. Sa kainan, sa handaan ka lang magaling at magandang kasama. Isa kang dakilang food body. May mga ganyan tayong kasama, no?
ito masarap kasama to sa kainan eh. Kasi bukod sa nanlilibre, parang yung aking mga sakristan dati, sila yung masarap isama sa kainan, lalo na kapag only rice. Ipanlalabang ko talaga sila. Paramihan. Pero mga kapatid, kung babalikan natin ang ating unang pagbasa ngayon, para sa Panginoon, ang piging na hinahanda ng Panginoon, ang kainan, ang handaan na laging hinahanda ng Panginoon ay hindi lang pagkaing papawi sa gutom ng kalamnan, sa uhaw ng lalamunan, kundi ang pagkaing magpapatahimik sa magulo mong isipan, magpapagaan sa mabigat mong kalooban, magliligtas sa naliligaw mong kaluluwa. Tulad ng sabi ni Saint Mother Teresa ng Calcutta, ang pinakamalalang kahirapan, hindi kakulangan ng pagkain, hindi kakulangan ng damit, hindi kakulangan ng tirahan lang. Sabi niya, ang pinakamalalang kahirapan, the greatest poverty, ay ang kakulangan ng maraming tao sa pagmamahal, sa pagkalinga, sa pagtanggap. The greatest poverty is not hunger, but to be unloved, unaccepted. Kaya kapag nagsisimba tayo mga kapatid, kagaya nito, ipinapaalala ng Diyos sa atin na kahit gaano pa kataas, kahit gaano pa kalayo ang marating mo sa buhay, kahit gaano pa kalaki, karami ang makuha at maipon mo sa buhay, siya at siya pa rin. Ang Diyos lang ang bubuo at kukumpleto sa buhay mo. Kaya ako nakakatuwa hong makarinig nung mga tao na sasabihin nila, Father, hindi kumpleto ang linggo ko nang hindi ako nakapagsisimba. Hindi kumpleto ang araw ko nang hindi ako nakakadaan sa simbahan. Hindi kumpleto ang araw ko nang hindi ako nakakapag-rosaryo. Sa totoo lang ho, nakakamangha kapag nagpapakumpisal at sasabihin, isa sa mga kasalanan ko, hindi po ako nakapag-rosaryo. Yung para sa kanila, big deal yun. Sa'yo ba, big deal pa rin na hindi ka nakakapagsimba? O mas big deal kapag lumalampas ang isang linggo na hindi ka nakakakain sa paborito mong restaurant, na hindi mo naiinom ang paborito mong kape? Pero yung hindi makapagsimba, okay lang yan. Huwag mo kalilimutan. Lagi kang magugutom at mauuhaw kapag hindi mo tinatanggap ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Kaya naman mga kapatid, sa ating ebanghelyo, pinapaalala sa atin, lagi kang maging handang sumunod sa bawat imbitasyon ng Panginoon sa iyo. Katulad ng hari sa ebanghelyong binasa ni Father Robert. Katulad ng haring naghanda ng piging sa kasal ng kanyang anak na lalaki. At nagpadala siya ng mga taong mag-iimbita na pumunta sa kasalan ng kanyang anak. Mga kapatid, patuloy pa rin naghahanda ang Panginoon ng piging ng kanyang katawan at dugo sa banal na misa. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, lahat inimbitahan, mabuti at masama. Kaya walang dahilan na sasabihin mo, ayoko na magsimba, napakasama kong tao. Lalo kang magsimba. Ayoko na magsimba, nahuhusgahan lang nila ako. Lalo kang magsimba. Ayoko nang magsimba, ang dami kong problema. Ay, perfect. Lalo kang magsimba. Ang banal na misa,
ang handaang ito ay hindi katulad ng handaan sa mundo. May pinipili, may kinikilingan, iba lang. Lahat tayo kasama sa handaan na ito. Lahat inaanyayahan, lahat pinagbibigyan. Pero ang malungkot, hindi lahat nakakaalala. Hindi lahat nagpapahalaga sa oras na dapat ay una nating ibinibigay sa Kanya. Kaya humahanga ako, madalas kami ni Father Robert ang nagmimisa sa unang misa ng bawat araw. Humahanga po ako sa inyong mga nagbibigay ng inyong unang oras ng araw para sa Panginoon. Palakpakan natin ang bawat isa na nakakagawa niyan. Hindi madali yan. Pero sana, kaya kayo nagsisimba ng maaga, hindi dahil may lakad kayo mamaya, kundi dahil ito ang gusto ninyo. The first time of my day is for the Lord. Amen. Okay. Para sa pamilya yung trabaho mo. Para sa pamilya kaya ka nagpapagod at nag-iipon, nagpupuyat. Hindi madaling mag-budget ng oras, Father. Maiintindihan naman ako ni Lord. Pero sana, huwag tayo makalimot na dahil sa Diyos, kaya buhay ka pa. Kaya may kalusugan ka. Kaya may trabaho ka. Kaya may kaginhawaan ka. Nung ako po ay nagpunta sa UAE nitong nagdaang 2 linggo para magmisyong Pilipino, magbigay ng retreat sa mga Pilipino, bukod sa misa at ang aking talk, ay ang pagkakataong makausap ko po yung mga kababayan natin. Mabilis ang kwento kung paano sila, bakit sila nagtrabaho, nag-abroad. Marami sa kanila, hindi dahil sa may kakilala kaya nakapag-abroad. Alam nyo, totoo ito. Kahit yung mga nagbabalik bayan, pumupunta dito, isa lang ang sasabihin nila, Father, malaki ang utang na loob ko sa Panginoong Jesus Nazareno, kaya ako nakapag-abroad. Sa araw na ito, October 15, samahan po ninyo akong pasalamatan ng Panginoon sa Kanyang pagbibigay sa akin ng sinasabi ni San Pablo sa 2nd pagbasa. Mga taong sumusuporta, tumutulong, at ipinagpapasalamat ko. 42 years of being blessed by God and supported by the church. Nagpapasalamat ako sa awa ng Diyos, sa tulong ng mga tao. Sa buhay kong hindi perpekto, pero araw-araw nagsisikap maging mabuting tao. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, muli nating balikan ang maraming handaan sa buhay natin. Mga bagay, mga lugar na pansamantalang kabusugan, ng pansamantalang kaligayahan. Enjoy life, but make it right. Lagi nating tatandaan, masamang malipasan, pero masama ring masobrahan. Malipasan ng kabutihan, masobrahan sa kasamaan. Panginoon, hindi man ako karapat-dapat sa iyong handaan na magbigay ng iyong handa. Tulungan mo ako, linisin at laging baguhin na ikaw lang ang pagkaing kailangan. Ikaw lang ang pagkaing kaligtasan ng buhay namin. Amen.
Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang ating mga panalangin sa Ama naway magpahayag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya. Sa bawat kahilingan ang ating pong itutugon, Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa simbahan, sa bagong yugto ng paglalakbay sinodal, upang ang mabuting balitang nasa Kanya, buhay at nagaganap, ay magbunsod na matulad siya sa ubasan sa talinghaga, isang mahalagang lugar kung saan ang lahat ng naghahanap ng kabuluhan ng buhay ay nakakatagpo ng puwang, salita at hininga ng pag-asa. Ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga obispo at ang lahat ng nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pakikinig sa Espiritu Santo, nang madama ng buong bayan ng Diyos na pinagsisigla ng pagbubuklod, na sila ay nakikibahagi sa buhay ng simbahan at dapat maging buhay at nakakahikayat na saksi sa mundo ng kasariwaan ng mabuting balita. Ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga teologo, upang ang kaloob ng karunungan at pagpapahayag ng Diyos at matambal sa kanilang ibinahagi sa gawain ng pagtitipong sinodal, nang ang biyayang pananampalataya ay maging buhay ng buong bayan ng Diyos. Ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan at espiritualidad, upang bilang bunga ng paglalakbay sinodal, lalo silang makisangkot sa buhay at misyon ng simbahan sa kabila ng mga hamon ng mundo sa kasalukuyan, nang marami sa kasinggulang nila ang umigting ang pag-asang umuusbong sa pakikipagtagpo kay Kristo. Ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa ating natitipon ngayong nakikibahagi sa sambayanang Kristiyano sa iba pang panig ng mundo, upang ang nalasap nating kabutihan ng Diyos sa pagbabahaginan ng katawan at dugo ni Jesus ang magbukas sa atin sa panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi ng kagandahang loob sa mundong ating ginagalawan. Ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at pangangailangan. Patuloy din nating ipagdasal ang mga kapatid nating naiipit sa kaguluhan sa gitnang silangan. Ipagdasal natin ang agarang pagwawakas ng kaguluhan at ang pananaig pa rin ng kapayapaan. Ipagdasal din natin ang mga kababayan nating walang maayos na makain at tirahan araw-araw at ang mga kapatid natin at kababayang nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya.
Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, kapiling ka namin sa aming paglalakbay. Bigyan mo po ng kaganapan ng aming mga hinihiling at nilalayon. Ikaw na nakababatid ng lahat ng makabubuti sa amin. Gawin mo kaming simbahang makakaakbay habang kami naglalakbay sa mundong ito hanggang kami sumapit sa tunay naming hantungan sa piling mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubo sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamaswayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpapanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa
Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong sambayanang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, Saint Mother Teresa ng Calcutta, at Saint Padre Pio ng Petrelcina, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit,
buong galang at tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilihod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister
ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay kaniyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Inakay ako sa tahimik na batis at dulot niya'y bagong lakas. Tapat sa pangakong ako'y sasamahan niya sa tuwid na landas. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay kaniyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Daan may puno ng dilim o ligalig, hindi ako mangangamba. Tungkod mo't pamalo ang siyang gagabay sa'kin at sa sanggalang tuwina. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay kaniyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay kaniyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan.
Announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misang nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan po ng Quiapo, kagaya ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, ay araw-araw nagpapasalamat sa inyong lahat na tumutulong sa iba't ibang gawain at programa ng ating simbahan sa pamamagitan ng inyong mga pinansyal at mga material na tulong na ipinapadala niyo po sa simbahan. Sa kabila ng inyong mga sariling pangangailangan, salamat at nagagawa niyo pa ring pumili ng kabutihan. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Nawa ang Diyos Amang sa iba't ibang paraan at pagkakataon ay naghayag sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta ang laging pumatnubay sa inyo at sa buong simbahan na maging tapat sa kanyang salita at hanapin ang kanyang kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa ang anak na sinugo sa takdang panahon para ipamala sa lahat ang yaman ng habag ng Ama, ang mag-ingat sa inyo sa pakikipagbuklod ninyo kay Kristo at sa isa't isa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa ang Espiritu Santo ang manguna sa inyo, lalo na sa pagtitipong sinodal, na kilanlin ang mga tanda ng panahon upang sa pagkatig sa kalooban ng Diyos, magbunga kayo ng masagana sa pagkakaisa para sa buhay ng simbahan at para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal